So ano nga ba yung naging pacing strategy ko sa first ever half marathon ko at nagka-achieve ako ng sub 2 sa first attempt ko pa lang? Well, ganito lang kasimple. 2 days before, ang ginawa ko is tumakbo ako ng 5 kilometers gamit yung sapatos na gagamitin ko sa race event. Sinubukan ko yung pacing na pwede kong magamit na feel ko sustainable sa 21 kilometers. Yung comfortably hard. Yung pag sinabing comfortably hard, hindi siya easy pero hindi din siya sobrang hirap na hindi mo masosustain ng more than 1 hour. So yun yung naisip ko. So yung 5 kilometers ko, sinubukan ko na around 5:30 yung pace ko. Around 5:25. Actually 5:25 yung average pace ko doon. So yun yung naisip ko. Yun yung pwede ko palang gawin. Na kaya kong masustain kasi hindi ako naghahabol sa aking hininga. Saka sa tingin ko, yung katawan ko, kayang-kaya din niyang isustain yung ganun na pacing. So yun nga yung breathing technique na sinabi ko or binahagi ko sa isang video ko previously, yun yung ginamit ko. Saka ang pinaka-crucial doon is to be conservative sa first kilometer pa lang. Yes, maaring medyo mabilis yung approach ko kasi yun nga, 5:30 or around 5:25 yung average pace na target ko, pero yung first kilometer naging around 5:06 or 5 minutes 6 seconds. Pero alam ko naman sa sarili ko, pakiramdam ko na makaya kong isustain yon. Pero syempre, pag nawala na yung adrenaline or hype sa first kilometer or around first, second, third kilometer, syempre, bababa na rin yung pacing mo. So, bumaba siya, pero andun pa rin yung pakiramdam ko na talagang makakaya kong isustain. So, ang pinaka-crucial at paulit-ulit nating naririnig sa mga coaches or mga, sabihin na nating veterano sa running is to never start, especially kung long distance yung race event na sinasalihan mo, never start na talagang push or never push yourself to the limit. Start conservatively. Hinay-hinay lang. Yung talagang pakiramdam mong kaya mo lang isustain or kaya mong isustain. And for me, importante din yung ginawa ko na 2 days before, talagang tinest out ko yung pacing na alam kong hindi ako mahihirapan pagdating sa hininga. Kasi yun yung pinaka naging mistake ko sa previous ang mga event na sinalihan ko, especially doon sa 5 kilometers kasi pinush ko talaga yung sarili ko sa first kilometer pa lang. To the point na yung hininga ko, bibig na lahat. Inhale, bibig, exhale, bibig. Which is something na hindi mo masusustain. For me lang ha, hindi mo masusustain sa 21 kilometers. Kasi ang mangyayari, sasakit at sasakit yung tiyan ko dyan. Kasi mapupuno ng hangin ang tiyan ko.